Bagong taon, bagong pag-asa, yan po ang bitbit ng nasa 50 OFWs na nagbalikbayan matapos makaranas ng pang-aabuso abroad. Para sa update, magbabalita live mula sa NAIA si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ang kwento ng mga OFW? Angela, hindi nga bababa sa 50 mga overseas Filipino workers OFWs ang balik bansa no, dito sa Pilipinas matapos nga ang naranasang mga pang-abuso sa kanilang mga amo abroad. No? Ang ilan sa kanila ay galing pang Kuwait, UAE, Dubai at Qatar. No? At ito ay mga nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-abuso. Yung ilan sa kanila sa ating nakapanayam no, ay ito ngang si Sunshine na nakaranas ng neglect, no, inabandonan ng kanyang amo nang siya ay magkasakit, nagkaroon ng problema sa kanyang kamay, hindi na siya nakapagtrabaho. Pero imbis daw na magpa-check up, ay is binigay na ito bigla sa kanyang agency, walang gamot, walang check up. And ito daw kasi yung kanyang problema sa kanyang kamay, bunsod ng abuse, no, yung overwork na nangyari sa kanya kahit daw kasi hindi bahay ng kanyang amo, ipinalilinis sa kanya at talagang tuloy-tuloy yung trabaho. Ang malala dito, Angela, ay ikatlong karanasan niya na ito no, sa isang abusive na amo. Pero bukod kay Sunshine, Angela, nagkaroon din tayo ng pakikipanayam sa iba at ang meron dito sa kanila mga nakaranas no, ng sexual na pang-aabuso sa kanilang mga amo. Yung iba ay hindi rin pinakakain at hindi pinagpapahinga. Kaya nga mas pinili nila na lumapit na lamang sa OWA at magpatulong na makabalik dito sa bansa. Though nandito na sila since kahapon, January 1, yung ilan sa kanila hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga probinsya. Kaya yung OWA naman bibigyan sila ng tulong para makauwi sa kanilang mga tahanan. Naghihintay na lamang sila ng flight dito sa gilid. Hindi lamang natin mapapakita ang kanilang mga muka at makakapanayam. No? Pero karamihan sa kanila, susubok pa rin daw na pumunta ng ibang bansa, makipagsapalaran, pero hindi na doon sa kung saan sila nanggaling, kundi sa iba pa na mga bansa. May mga nakausap tayo, pupunta ng Poland, pupunta ng Riyadh naman, from Qatar, and then from Kuwait, UAE naman. But at least no, just to take chance daw talaga at magkaroon nga ng masagana or at least no, maginhawang buhay para sa kanilang mga pamilya. Pero dito, Angela, nandito tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 kung saan makikita ninyo dito sa aking likuran. So far, banayad pa naman yung daloy ng trapiko dito. Mas kakaunti pa yung pumupunta ng mga tao pero kanina mga alas 12 eksakto, alas 11 ay mas madami na talaga no, yung mga nagdadatingan dito. Ayaw daw nila na mas stuck sa traffic o sabayan yung bugso ng mga pasahero bukas, Saturday and Sunday pa uwi sa kanilang mga probinsya. Kaya minabuti na nila na umuwi na nga at lumipad ngayong araw pa lang. Pero isa pa sa mga notable dito, Angela, ikot natin yung camera, yung hindi na nga parallel na parking dito ng mga hindi na nga nakanguso no, sa entrance ng Arles? yung mga bowler dito na kasama din sa mga naging mainit na usapin ng mga nakarang araw dahil sa aksidente at so far maayos naman na yung takbo ng ng mga dumadating dito, drop off, unloading, loading at hindi talaga pwede magstay ng mas matagal sa inaasahan. Angela. Arles, medyo naputol ka kanina no, nung pinapakita mo sa amin yung pagbabago dyan sa NAIA tungkol dun sa parallel parking. At yung naging issue, pinagkwentuhan din natin kanina, yung dahil sa insidente doon sa NAIA na pagbunggo no, ng sasakyan. Kumusta yung mga boulders doon? Pakiulit lang yung sinabi mo kanina. Thank you. Yung dito, Angela, hindi na nakanguso yung mga sasakyan dito mismo sa papasok sa airport. Meron ng parallel parking. May mga boxes na designated para sa mga sasakyan dito. Ito nga daw ay para syempre ma-avoid na yung kaparehas na insidente na nangyari. And then personal din nating sinubukan yung mga bollard no, na nung mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan rather, no, nakita natin na mabababaw yung mga pundasyon nito at gumagalaw agad talaga, no. Pero dito mas matatag na ang mga ito, mas matitibay na. But of course, we're not hoping to test it with accidents. Pero paalala sa publiko ng mga pupunta rito, manatiling mag-ingat. Yung mga kalsada, sinilip din natin, Angela, banayad ang takbo ng trapiko. May ilang mga pagbagal sa Andrews Avenue and sa Rotonda ng Pasay. Pero paglagpas naman sa mga area na yon, ay tuloy-tuloy na ang pagpasok sa ating mga paliparan. Nakakita ko nga dito sa video na sinabit mo parang bagong gawa pa yung ilang mga bollards dyan. Ano? Alright, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal Arles de los Santos, live na nagulat mula sa NAIA.